pong additional na ating bisita, ating pong babatiin. Si Trinidad, kanay Joe, at saka si Lobby Espanto. Pinili ko po sa harapan para mabuhatin natin. At alis ka na lahat ng mga bisita at pinabati ko kapag nalibig siya. Ating tinatawagan at awin natin sa Panginoon. Praise God. Praise God. Hallelujah. Huwag kang magtataka kung bakit ka nalibig. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kang magtataka kung bakit tawag nalibig. Huwag kang magtataka kung bakit tawag nalibig. Ang Panginoon Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay narito. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay narito. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay narito. Ang Panginoon Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay narito. Kung bakit ikaw ay narito. Hallelujah! 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 Blessed be the name of God! Blessed be the name of God! Ating po ilalangin sa Panginoon, Almighty God, Heavenly Father, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, si Trinity, Kanjiho, Ganiso, at ngayon rin po si Lodi, Panginoon, Espanto, Panginoon, by the power of the Holy Spirit, Panginoon. Bless din, Panginoon. In the name of Jesus Christ, let your blessing, Panginoon, Lord, fill up their heart, Panginoon, by the power of the Holy Ghost fire. In the name of the Lord Jesus Christ, let us have God bless our visitors. Amen and amen. You visited. Hallelujah po rin ang Panginoon. Lord si God, at salamat po sa pagdako nyo rito. At wala man nag-invite sa kanila, pero sila po ay nag-invite pala si Mrs. Wala nag-invite sa kanila. Purihin ang Panginoon at salamat po sa pag-unlak niyo sa pagdako dito sa pagsamba sa Panginoon dahil hindi po aksidente, kundi yung kalooban ng Panginoon na kayo po ay naririto. Praise God. Amen! Hallelujah! 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 It is the power of God that we are here by the power of the Holy Spirit. Today we have a commemoration of our communion or Last Supper na ginawa ng ating Panginoon. We commemorate always in once a year, every Holy Week po, atin po ginaganap ito upang hindi po magiging karaniwan na lamang. At ginaganap na ng Panginoon ang mga communion ay sa Last Supper na ginagawa ng Panginoon every once a year na ginagawa ng Panginoon nung siya ay ministry sa 3.5 years. So, bubuksan natin ang ating banal na kasulatan. Our talk today is about communion, pag-isa sa Panginoon, sa basina sa Panginoon. Ang sabi po sa banal na kasulatan, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16, 17, the cup of blessing which we bless, it is not the communion of the blood of Christ. Kaya ang may akalang siya'y, ang sabi dito, ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi baga siyang magkipag-isa sa dugo ni Kristo? It is a communion in the blood of Christ. Pakipagkaisa. The bread which we break, it is not the Holy Communion of
the body of Christ. At ang sabi dyan ay ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakipagkaisa sa katawan ni Kristo. For we being many are not are one bread. Tayo po ay marami, kundi isa lamang tinapay. Bagamat tayo ay marami, isa lamang tinapay. Isang katawan, sapagkat tayo lahat ay nagbibahagi sa isang tinapay. We are one body and we are all the partakers of that one bread. Tayo magiging isa sa katawan ng ating Panginoon. Isa sa katawan ng ating Panginoon. Ang John chapter 6 verse 51, ang sabi ng Panginoon, I am the living bread. Sabi ng Panginoon, siya ang buhay na tinapay, which came down from heaven. Ito ay bumaba mula sa langit. If any man eat of this bread, kung ang sinumang kumain sa kanyang tinapay, he shall live forever. At siya ay mabubuhay magpakailanman. And the bread that I will give is my flesh. Ang tinapay na ibibigay ko sa kanya ay yan ang aking laman, which I will give for the life of the world. Na yan ang ibigay niya upang mabuhay ang mundo, ang daigdig. Kaya para mabuhay po tayo, kailangan natin kainin ang bread ng Panginoon. At ang bread na yun po ang kanyang flesh. Tumutukoy po sa kanyang mga salita. Siya ang bread, siya ang word, siya ang God, siyang sacrifice, siyang lamb, siyang lahat sa lahat. He is everything po, puri ng Panginoon. Palakpakan niya ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God, binabati kayo sa pagmamahal ng ating Panginoon, sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya tayo po ngayon magkaroon ng communion. We need to prepare our heart that we will be worthy to have a communion or to have a fellowship sa ating Panginoon, to have a unity, praise God, sa Panginoon, to obey and to have a sacrifice of the Lord. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay tumayo una, manalangin po sa Panginoon. Is there any prayer request dito? Bigyan natin ng daan na Panginoon pwede. Wala po ating pong dalangin sa Panginoon. Almighty God, Heavenly Father, once again, Panginoon, bless niyo po ang bawat isa ngayon po, Panginoon, ang iyong pong i-commemorate, alalahanin, ang iyong pong kamatayan, at yan po ang iyong pinalaala, ang iyong kamatayan upang kami po, Panginoon, pagkaisa sa iyo po, Panginoon, sa iyong kamatayan. Natandaan, ang bawat isa ay nagsisisi ng mga kasalanan po, Panginoon. Salamat po. Let the Holy Ghost fire, Panginoon, fill everyone. Let Shekinah glory dwell upon this place. Ikaw magbigay, Panginoon, Lord, ang hiling ng iyong pagpapalan, ng hiling ng iyong presensya. Lukuban at balutan mo kami ng iyong banal na presensya. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal po, Panginoon. Ibatid mo sa bawat isa sa amin na ikaw ay nagmamahal sa amin. Kaya ipagkaloob mo ang iyong Santong Espiritu at iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong himala, kagalingan sa bawat isa po, Panginoon. Walang imposible sa iyo kapag kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sapagat ang lahat ng mga bagay ay nasa iyo, Panginoon, Lord. Ginto at pilak mula sa iyo, Panginoon, Lord. Buhay ay mula sa iyo, Panginoon. Kapangyarihan mula sa iyo, Panginoon. Kalakasan ang mula sa iyo, Panginoon, Lord. O God, himala mula sa iyo, Panginoon. Kailangan maniniwala sa mga palataya kami sa iyo. Dahil ang naniniwala ay tatanggap ng pagpapala, tatanggap ng biyaya, tatanggap ng kagalingan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Palayain mo bawat isa sa anumang karamdaman, sa anumang kagipitan ng kahirapan, anong kalikaran ng kaway, palayain mo sila by the power of the Holy Ghost, by the power
Amen and amen. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Kalakalan ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Amen and amen. Praise God. Tayo po ay magkamayan, sabi natin, let us communion. Pagkaroon tayo ng communion, ibig sabihin makikisa sa Panginoon. Makikibahagi sa kamatayan ng Panginoon, sa kahirapan ng Panginoon. Amen. And amen. Palakpalatin mo yung Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, you may be seated. Kaya ang communion, ginaganap natin ay once a year. Kasi kung sa Bible lang si Coston, talagang means once a year naman ginaganap nila yan ang Paskwa. Hindi naman linggo-linggo. Pero kung ginagawa nyo linggo-linggo, hindi naman pinagbabawal. But sa original talaga ay yearly naman yan. So, anong ibig sabihin ng communion? Communion is in the Greek word koinonia. And the Greek word communion is koinonia means fellowship. Kaya kung mayroon kang communion sa Panginoon, mag-fellowship ka sa Kanya, makaisa ka sa Kanya, magsamba ka sa Panginoon. It is the partnership, maging kabahagi ka sa Panginoon, and contribution, sa pagbabahagi, sa pagbibigay, distribution, sa pagbibigay sa bawat isa, at communication, pakipag-usap, to join, magsama-sama, to share, which one has anything in intimacy. Nagbigay ka o magkikibahagi sa anumang mga bagay upang naramdaman nila ang iyong pagmamahal, ang pagmamahal ng Panginoon, ang iyong pagmalasakit sa bawat isa. Yan po ang communion. Hindi po ay biro ang pag-communion. Ibig sabihin mayroon tayong tungkulin na dapat natin dapat. It is the breaking of bread. Ang sabi nga sa Acts chapter 4 verse 2 ay ang sabi niya, they continuously fastly in apostles' doctrine and in fellowship and in breaking bread and in prayer. At sila po nagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So, today, the some refer to us is the Eucharist from the Greek ay Eucharistio, giving of thanks. So, ang communion is a breaking bread, also is a Eucharist. Sa Greek word, Eucharistio, means giving of thanks, pagpasalamat ka sa Panginoon. Which Christ did at the time of His institution. Ginaganap po ng ating Panginoon. At kaya ginanap ng Panginoon, ayon sa Matthew chapter 26, verse 27, na sila po ay nagkaroon ng Last Supper. Yan po ang ginanap ng Panginoon. So, ang communion ay, it is not, mga kapatid, a joke, it is not a common, hindi biro at hindi po karaniwan. Yan po ay makipag-fellowship sa Panginoon. Maging kabahagi ka sa Panginoon. Makikipag-distribute ka, makikipag-join ka sa ay bahagi mo ang mga bagay na wala sa kanilagay sa kanyang magtutulungan na ipakita mo ang iyong intimacy, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong pagmamahal, ang iyong pakikiramay. So, ang communion, it is a breaking bread, it is a fellowship. Kaya nga, sabi sa Acts chapter 4, verse 42, they are continuously fasting and apostles' doctrine, fellowship, in breaking bread and in prayer. Breaking bread and in prayer. Kaya, another words ng Greek ko, sinabi niya, Eucharistio means giving thanks. Kaya lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. Don't murmur, don't complain, don't argue, but we need to give thanks always to the Lord. Huwag tayo magkipagreklamo, huwag tayo magkipagtalo, kundi po tayo magpasalamat sa Panginoon. Yan po ang hangad po at kalooban ng Panginoon na tayo po ay magpapasalamat po sa Kanya lagi-lagi sa ating buhay. Dahil sinabi po sa Thessalonians chapter 5 verse, mga kapatid, 20, in everything give thanks is the will of God in Christ Jesus concerning lahat natin ipapasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya nga, ginaganap ng Panginoon, sabi niya, and they were eating. Jesus stopped
bread and blessed it and break it and give it to his disciples and said, take it, this is my body. At sila nagsikain at tumampot ang Panginoon ng tinapay at pinagpala niya, pinagputol-putol niya ito sa kanyang mga alagad at sabi niya po, kunin niyo ito. Ito ang aking katawan. Ang simbolo po ng communion na yan ang katawan ng Panginoon, yan ang simbolo na you are willing to sacrifice because of the ministry of our Lord Jesus Christ. Sa verse 27, ang sabi niya, he took the cup, kaya hindi lamang bread, hindi lamang flesh, but he took the cup, kinuha niya ang copa, and give thanks, salamat, and give it to them, at pinahagi niya sa kanila. Ang sabi niya, drink ye all of it, kayo, uminom ito lahat. Ang sabi nila Disnan ay ang namumuno lang ang inom, pero ang mga followers ay hindi uminom. Pero ang sabi ng Panginoon sa originally, sa original na kinakailangan drink ye all of it, kailangan lahat ay uminom. Hindi lamang ang namumuno. Dahil sabi niya sa verse 8, for this is my blood of a new testament. Ito ang dugo sa bagong tipan. No? Which is shed for many for the remission of sin. Ito ay ibinigay, ibinuhos para sa marami upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Kaya ang layunin ng Panginoon na siya ay mamatay upang maibuhos ang kanyang banal na dugo upang mapatawad ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan. Kaya kailangan mo, hallelujah, maging-commune ka sa Panginoon, magipagkaisa ka sa Panginoon, magipag-fellowship ka sa Panginoon. Hallelujah! Ang communion ng kahulugan ay nakahanda ka magsakripisyo sa ating Panginoon. Kaya, ang sabi niya sa 1 Corinthians 11 verse 26, for as often as you eat this bread, kung lagi kayo o kumain sa tinapay nito ang drink this cup at kayo ay uminom, at sabi diyan, ye do show the Lord's death till He come. At ipinakita natin na kasama tayo sa kamatayan ng Kristo hanggang sa kanyang pagdating. Hallelujah! Kaya ang communion is a commemoration of the death of Christ. Ang kamatayan ni Kristo. Hindi po ang kamatayan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi namatay. Ang sabi nila, ngayon, namatay ang Diyos. Ngayon po, ang buhay. Kaya ngayon, linggo ngayon ay linggong pagkabuhay. Nabuhay na daw ang Diyos. Ang Diyos ay hindi namatay. Ang namatay ang anak ng Diyos. Ang namatay ang kanyang katawan. Hallelujah! Para matubos ang ating mga kasalanan. Hallelujah! Yan po ang layunin ng ating Panginoon na kailangan siya'y mamatay, mailibig at nabuhay na muli. Yan ang good news. Yan ang magandang balita. Wala nang ibang magandang balita. Maraming balitang patayan. Maraming balitang sulugan. Maraming balitang baha. Maraming balita na digmaan. Pero ang magandang balita na ang Panginoon ay namatay na ibig. At hindi lang siya namatay na ibig. At siya nabuhay na maguli. Hallelujah! Hallelujah! Nabuhay na maguli ang Panginoon. Hindi siya natin namatay. Siya ay nabuhay na maguli. At hindi na siya na kailangan natin i-commemorate ang pagpasa ng cross ng lagi-lagi. Tuwing taon-taon ay nag-commemorate sila ng ipapako sa cross, mayroong ipapako sa cross. Minsan lang ang Panginoon. Minsan lang ang Panginoon napako sa cross. At huwag mo nang gayahin na ipako sa cross ang iyong sarili sa pag-commemorate, ang tinutukoy sa pagpako sa cross. Sundin mo ang kanyang nagtuntunin. Nakahanda ka sumunod, nakahanda ka magsakripisyo dahil ang Panginoon, ang hallelujah, ang kaligtasan natin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kaya ang Panginoon lamang ang makapagliligtas sa atin. Amen? Hallelujah! Ang Panginoon lamang ang makapagliligtas. Hallelujah! Hindi po ang ating
sarili. Praise God. So, ang sabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi niya, for Christ also had one suffer for sin. Si Kristo minsan lang ay naghirap dahil sa ating kasalanan. Si Kristo minsan lang naghirap, hindi lagi-lagi na maghirap. Kaya kapag gusto mo pa na nagpatuloy ka sa pagkakasala, ilabagay gusto mo maghirap palagi sa Kristo. Kaya kailangan putulin na natin ang ating mga kamalian at ating kasalanan. Ang sabi niya, all the just unto the just. Ang sabi niya sa mga matuwid at sa hindi matuwid. That He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened in the spirit, upang ilagak tayo sa Diyos, sa kamatayan, sa laman, at mabuhay sa Espiritu. Sa salin ng Tagalog, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, at ang matuwid dahil sa mga di matuwid, sa mga matuwid at hindi matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos na siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Pinatay sa laman, ngunit siya nabuhay sa Espiritu. Kaya kailangan tayo, hallelujah, mabuhay sa Espiritu, mamatay ang ating laman, at ang signifies, ang kamatayan ay ang pagsisisi ng ating mga kasalanan. Amen, hallelujah. Minsan lang, hallelujah, Panginoon sa Kristo. Kaya kapag tayo papatuloy sa pagkakasala, kaya kapag gusto mo, laging pagtusin ng Panginoon. Kaya kailangan ang bawat isa ay magsisisi na magbalik loob sa Panginoon. Sa Lumang Tipan, ang nagbigay ng commemoration na si Melchizedek in Genesis chapter 14, verse 8 to 20, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. Si Melchizedek na walang magulang, walang pamilya, siya ang hari ng Salem, nagdala siya ng tinapay at wine. At yung tinapay at alak. And he was the priest of the Most High God. Siya ang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Si Melchizedek, siya ang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Siya ay nagpumunurit po ng pagkain ng tinapay at wine. O ang wine na yun ang fruit of the vine, hindi panglasig. And he blessed him at pinagpala niya. And he said, blessed be the Abraham of the Most High God. At sabi niya, pinagpala niya at pinagpala si Abraham na naglilingkod sa kataas-taasang Diyos. At possessor of heaven, at may-ari ng langit, ang earth, ang lupa. And blessed be the Most High God, pagpalain ng kataas-taasang Diyos, which have delivered thine enemies into thine hand. At ibinigay ng Diyos ang mga kaaway niya sa kanyang mga kamay doon kay Abraham. At sabi niya, He gave him tithes of all. He gave him tithes of all. Ang commemoration, paalaala na sila po ay nagipagay sa communion na sa kataas-taasang Diyos, at si Melchizedek po ay kastaasang sarduti ng Diyos, at pinaalaala ni Abraham nung siya ay nagtagumpay laban po sa kaaway na ang kaaway niya ibinigay sa inyong mga kamay. At ang sabi niya, ibigay ko ang lahat na ikasampung bahagi sa Diyos. Muli natin palapalan ng Panginoon. Kaya communion, it reminds, ang communion, it reminds that you will give all your tithes to the Lord. Sabi natin, ibigay natin ang ikasampung bahagi sa Panginoon. Ikasampung bahagi sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Yan po. Kaya kapag hindi natin ibibigay, ibig sabihin guilty tayo na hindi na tayo sumusunod sa apat ni Abraham.
Si Abraham siyang ating ama sa pananampalataya at sundin natin ang kanyang yapak. Amen. Kapag ang Panginoon ibigay ng halimbawa sa 1 Peter chapter 2 verse 21, ang sabi niya, Christ suffered for us and give us an example that we will follow His footsteps. Naghirap si Kristo, siya ay nagbigay ng halimbawa na sundin natin ang kanyang yapak, ang yapak ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga si Abraham, siya ang nagpumimuri. Ang napaalaala na siya ng tagumpay, ang nangako siya na ibigay niya ang lahat ng kasampung bahagi. Praise God. Sa Diyos, sa pamagitan kay Melchizedek. Si Melchizedek ay walang pamilya. At tayo po, ang mga lahi ni Abraham, ayon po sa Galatia chapter 3. Galatia chapter 3, verse 29, kung tayo kay Kristo, tayo ang mga lahi ni Abraham at mapagmana sa kanyang pangako. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kapag tayo ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, at tayo mga lahi ni Abraham. Kaya kung hindi pa nabautismuhan ang bawat isa sa inyo, kailangan mabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus Christ para maging lahi ka ni Abraham at sundin natin ang apak ni Abraham at ang apak ng ating Panginoon Jesus. Siya po ang kaganapan sa buong katuwiran. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Sa pamangkipan, ang communion, yun po ang Paskwa na ginanap po ng mga anak ng Diyos kay Moses. Kasi ang communion is commemoration of the Passover na hindi namatay ang mga panganay. In Exodus chapter 12, verse 12, For when I will pass through the land of Egypt this night, I will smite all the firstborn of the land of Egypt. So, noong nagdadalaw ang anghel ng Panginoon, ang sabi niya, lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipsyo ay aking saktan. Both men and beasts and against all the gods of Egypt, na I will execute judgment, I am the Lord. Ang lahat ng mga tao, mga hayop, lahat ng mga Diyosan sa Ehipto ay aking pairalin ang hukom. Pairalin ng Panginoon ang hukom dahil siya ang Diyos. Kasi sa Egypt, maraming Diyosan doon sa Egypt. Ang Diyos ay nagsasabi, He will execute judgment. Pairalin niya ang hatol. Sa verse 13, ang sabi niya, And the blood shall be to you for a token upon the house which ye are. At ang dugo nito ay maging isang alaala sa inyong mga tahanan kung saan kayo. Kaya may naglagay sila ng dugo sa kanilang tahanan doon sa pintuan ng kanilang tahanan para lumagpas ang angel of death. And when you see the blood, I will pass over. Kung makita ng angel of death ang dugo sa kanilang pintuan, sa kanilang tahanan, lalagpas ang angel of death o anghel ng kamatayan. And the plague shall not be upon you to destroy you. Ang salot na ito ay hindi para sa inyo, kundi sa mga Ehipsyo, na sila ay saktan, na sila ay lipulin. When I smite the land of Egypt, na ay sinaktan niya ng Diyos ang lupain ng Ehipsyo. Ang sabi niya, verse 14, And this day shall be unto you for a memorial. Sa araw na ito ay isang memorial. Ibig sabihin, ala-ala, that ye shall keep it a feast to the Lord throughout all your generation. Kaya ang Passover na yon, ang communion na yon, ang makipagkaisa sa ating Panginoon Diyos na sila ay naligtas sa anghel ng kamatayan. Kaya nga sabi niya, you need to commemorate throughout all generation. Yan ang piyesta. Kailangan nyo alalahanin, kaya magpiyesta kayo na iniligtas kayo ng kamatayan. Iniligtas kayo mula sa kamatayan
upang lumagpas ang kamatayan, lumagpas ang salot sa inyong tahanan, sa inyong lupain. Kaya salamat sa Panginoon. Ating inaalaala, hallelujah, kamatayan ni Kristo. Kumatayan ng communion sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. He shall keep it a feast for an ordinance forever. Ito ay alaala. Ating ipinangiling alaala ang piyesta ng ordinansya sa buong araw natin. Buong araw natin sa ating hallelujah buhay. Forever. Ibig sabihin, wala katapusan. Habang tayo nabubuhay, alalahanin po rin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya communion, it is a commemoration, the Passover, the angel of death passed over upon them. Ang anghel ng kamatayan ay lumagpas sa kanila. Hindi sila nakaranas ng kamatayan, hindi sila nakaranas ng salot, dahil nandyan ang dugo ng alaala, ang dugo ng hayop na ang Panginoon. Hallelujah, namatay siya upang ang dugo ng Panginoon ang magtubos, ang magbalot, hallelujah, ang magligtas sa ating mga kasalanan, magligtas sa ating kamatayan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Yan po. Kaya nga sinabi sa Hebrews chapter 2 verse 14. For as much then as the children of the partakers of the flesh and blood, na kung saan ang mga anak ay naging kabahagi sa laman at dugo, he also himself likewise took part of the same, na siya mismo rin ang gumanap. At siya ay naging kabahagi rin, kapariho, na siya ay nagkatawang tao. Siya ay namatay para po maging kabahagi siya ng kahirapan. Kaya kung mag-communion tayo sa Panginoon, hindi kabahagi tayo sa kahirapan ng Kristo, that through His death, He might destroy Him, the power of death. Sa kanyang kamatayan, upang magtatagumpay tayo, kailangan mamatay si Kristo upang sirain, wasakin o lansanin ang kapangyarihan ng kamatayan. To destroy Him, the power of death, upang lansanin, upang sirain, upang putulin ang kapangyarihan ng kamatayan. That is the devil. Kaya ang kamatayan ni Kristo, pinuputol niya na ang salot ng kamatayan, ang pagkatakot sa kamatayan. Kaya ang Panginoon ay namatay na siya o bako sa ating kamatayan upang magtagumpay tayo laban sa kamatayan ng kapangyarihan ng Diablo. Purihin natin ang Panginoon. Kaya communion is a commemoration, hallelujah, to be a part, hallelujah, of the suffering of Christ, that we will destroy the power of death, which is the devil. Amen. Kaya sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who is himself bear our sin on the body of the tree, na siya ay dinala ang ating mga kasalanan. Praise God, doon sa cross. Doon po sa kahoy, sa cross. Dahil sa Kanya po pagmamahal sa atin, that we may be dead to sin, that she should live unto righteousness. Na tayo ay mamatay sa kasalanan, at siya po ay nagtako, tinako ng Panginoon ang kamatayan dahil sa ating kasalanan. Sa halip na tayo mamatay sa kasalanan, tinako ng Panginoon upang tayo but should live unto righteousness, upang tayo ay mabuhay sa katuwiran ng Panginoon. At ang sabi niya, by His stripes ye were healed. By His wound ye are healed. Nangahulugan sa mga sugat ng Panginoon, sa dugo ng Panginoon, sa sugat ng Panginoon na naranasan sa likod, sa harap, na hinampas ng sundalo at natanggal ang mga dugo at lumabas ang dugo, ang tubig, at naranasan niya ang abdi at kirot, ngunit hindi siya nagreklamo. Hallelujah, hindi nagreklamo ang Panginoon. Kaya sa kanyang mga sugat
gumaling tayo. Kaya kung may sakit ka, sabihin mo sa mga sugat ng Panginoon, gumaling ako, gumaling ka. By His stripe or healed, sa mga sugat ng Panginoon, gumaling tayo. Hallelujah! Kung mayroong kang naramdaman sa iyong katawan, claim, hallelujah, the power of God, the power of the stripe of Christ, ang kapangyarihan, hallelujah, ng sugat ng ating Panginoon. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya kung mayroong naramdaman ng sakit, sabihin mo sa mga sugat ng Panginoon, gumaling na ako. In Revelation chapter 1 verse 18, ang sabi niya, I am He that liveth. Ako nga ay namatay and was dead, na ako ay nagbuhay at namatay, and behold, I am alive forevermore. Ako ay buhay at namatay at nabuhay na magpakailanman. Amen. And I have the keys of death and hell. Nasa Kanya na ang susi ng kamatayan at impyerno. Sa mga tuwid, kung may impyerno, wala na kapangyarihan ng impyerno dahil ang mga susi ng kamatayan at impyerno nasa Panginoon na. Kailangan natin, hallelujah, magtiwala sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon upang tayo mabuhay, hindi na maghahari kamatayan, hindi na maghahari ang impyerno sa buhay mo, hindi maghahari sa Satanas sa buhay mo, ang maghahari na ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God, amen and amen. Puri natin ang Panginoon. Ay, sabi niya, dahil si Kristo ay maliit na Diyos, si Kristo lamang ay tao. May tao ba ay na siya po ay mayroong kapangyarihan sa susi ng kamatayan? At siya ay namatay at nabuhay magpakailanman. May tao namatay, mulit nabuhay siya, mulit pamatay ulit. Mulit ang Panginoon siya ay namatay. Mulit nabuhay na mamulit. Kaya sinabi niya, ako na ito. Sa Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, which was to come, the Almighty God. Siya ang, ako ang una at ang huli, Alpha and Omega. Ako ang makapangyarihan Diyos. Kaya na, wala nang ibang Diyos kundi si Kristo Jesus. Kapag makipag-isa tayo sa ating Panginoon, communion tayo sa Kanya, mayroon tayong Diyos na walang hanggan, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan na magtanggol sa atin, magligtas sa atin, magpatawad sa ating mga kasalanan. Amen! Hallelujah! Hallelujah! At sabi nila, kailangan pa, hindi na kailangan ang bautismo. Ang bautismo ay signifies sa kamatayan ni Kristo. Bakit yung magnanakaw sa cross ay hindi naman nautisman, ay niligtas ng Panginoon? Yan po. Praise God. The thief on the cross, dahil sila ay, in the law of Moses was still effect, at law ni Moses ay epekto pa rin, ang sabi niya. In Galatians chapter 4 verse 4, thief lived and died under the law. Kaya Galatians chapter 4 verse 4, yan sinasabi na, with the fullness of time, God sent forth His Son, made of a woman and made under the law. In Colossians chapter 2 verse 14, the law removed when Christ died. Ang batas sa lumang tipan ay naalis nung namatay si Kristo. The thief died before Christ. Well, namatay ang magnanakaw sa cross ng Kalbaryo kasi tatlong naitako sa Kalbaryo. Ang dalawang magnanakaw si Kristo. When isang magnanakaw ay ng lalaki at isang magnanakaw ay naalala, sabi niya, Panginoon, hallelujah, iligtas mo ako kung ikaw naroon na sa iyong kaharian. Kaya namatay siya. Bago namatay ang magnanakaw, ay naitatag ang Iglesia ng Panginoon. Naitatag ang Iglesia ng Panginoon kailan? Noong namatay, naibig at nabuhay magulog. Hindi pa naganap ang pagtatag sa Iglesia ng Panginoon kung hindi namatay at nabuhay magulog. Sa Acts chapter 2 nagsimula ang Iglesia ng Panginoon nung nakatanggap sila lahat ng banal na Espiritu.
Kaya, salvation not possible under the law. Ang kaligtasan hindi posible sa batas. Kaya, ang mga nasa batas, yung mga sumunod-sunod sa utusan, ngunit hindi naging perfect sila sa batas. Ang kasakdalan si Kristo. Kaya sinabi dyan, sa Galatians chapter 3, Christ redeemed us from the curse of the law. Si Kristo ang nagtubos sa atin sa sumpa ng kamatayan. Sumpa ng batas. Kaya kasabi niya, curse the one that hung on the tree. Sumpain doon ang naipako sa cross. Sa verse 15 sabi niya, that the blessing of Abraham came to the Gentile through our Lord Jesus Christ. Ang pagpapala ni Abraham nakarating sa mga hintil dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya kay Kristo Jesus tayo magkaroon ng kaligtasan. Kay Kristo Jesus tayo magkaroon ng kapangyarihan. Kay Kristo Jesus tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatawaran. Kaya kung tinanggap mo pa ni Jesus, may kapangyarihan ka, may kaligtasan ka, may kapatawaran ka, may buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Hallelujah! So, ang magnanakaw na sa cross, hindi siya po na-baptize, pero siya ay niligtas dahil si Kristo ang batas. He is the testator. Jesus had also power while on earth. Si Kristo ang may kapangyarihan habang siya sa lupa. Kaya ang sabi ng Panginoon, all power is given to Him. In Matthew chapter 28, verse 18. Power to forgive sin. In Mark chapter 2, verse 10 to 11. Had power to give eternal life. Kaya kung ang sumunod sa ating Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. After Christ's death, pagkatapos na si Kristo namatay, the law was in effect. Pagkatapos na si Kristo namatay, ang batas ay mga kapatid ay magkaroon na ng visa. That is death of the testator. And took away first established a second. Hebrews chapter 9 and Hebrews chapter 10. While of Christ not probated until the Pentecost. So, ang batas, the testator, siya may gawa ng batas sa lumang tipan at siya namatay. At siya nagbigay ng bagong testator, bagong batas. Yan, New Testament. Kaya ang Old Testament ay mayroon pong kapakinabangan sa atin kung natanggap natin si Kristo. Dahil siya nga ang testator, siya ang may gawa ng batas, at siya ang gumanap ng batas, at siya po mga kapatid, hallelujah, nagbago ng batas para po tayo maligtas. Kasi sa lumang tipan, hindi tayo kabahagi doon sa kaligtasan. Hindi tayo ligtas sa lumang tipan. Naligtas tayo sa bagong tipan dahil si Kristo ay namatay, nalibing at nabuhay. Paguli-puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya kung ikaw ay mayaman, kapag ikaw nagbigay ng batas na mamanahin ito ng mga anak ko, ang mga kayamanan ko, at hindi nila matanggap, hindi pa nila pag-aari yan, unless na ang gumawa ng batas nito ay pumanaw na, kaya maibahagi na sa kanya. Kaya nga naibahagi na ang kapangyarihan, ang kaligtasan, hallelujah, kalayaan, nung namatay si Kristo at siya'y nalibing at nabuhay na maguli. Yan po ang communion ng ating Panginoon sa ating buhay na i-commemorate natin ang Pentecost na itinatag ng Panginoon ang kanyang iglesia sa araw ng Pentecost. Hallelujah, puri natin ang Panginoon. Amen and amen and amen. Kaya Christ died on the cross. Si Kristo ang namatay sa cross to fulfill the will of the Father, upang maghanap ang kalooban ng Ama. At to bring us the forgiveness of sin, para mapatawad ng ating kasalanan. John chapter 1 verse 39. Behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Kaya Christ died on the cross, mga kapatid, to fulfill the Old
Testament prophecy. In Matthew chapter 26 verse 56, kinakailangang matupad ang propesya sa lumang tipan. At kailangan namatay si Kristo, o sabi diyan sa 1 John chapter 3 verse 8, to destroy the works of the devil. Kaya nga, namatay si Kristo para lansagin, sirain ang gawa ni Satanas. Puri natin ang Panginoon. Sirain ang gawa ni Satanas, kaya mahalaga ang kamatay ni Kristo upang masira na ang gawa ng diablo sa mundong ito kung tayo sumampalataya sa Kanya, sumunod sa ating Panginoon. Amen. To finish the old covenant, upang matapos na ang lumang tipan na batas, may ibigay ang bagong batas ng ating Panginoon to become the perfect high priest of sacrifice, sa Isaiah chapter 9, verse 11-14. To establish a new covenant, Luke chapter 22, verse 20, upang itatag ang bagong kautusan. Acts chapter 20, verse 28, Christ died to redeem us, hallelujah, to purchase His blood, the church. Kaya nga, tinubos tayo at binili tayo sa dugo ng ating Panginoon. Praise God. Puri natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi niya, nung tayo kasalanan, Christ died for us. In Romans chapter 5, verse 8. Praise God. Kaya, pinaka-greatest word in the Bible sa John 3:16, to give us eternal life. Kaya nga sabi niya, ang sinong sumampalataya sa Kanya hindi magkaroon, hallelujah, kapamakan ko din magkaroon ng buhay na walang hanggan. At Christ died on the cross is to reconcile Jews and the Gentile in Ephesians chapter 2, verse 16. Kaya ang mga alitan sa nila, gira dyan sa Middle East. Ang gira sa iyong mga pamilya, ang gira sa inyong mga anak, sa iyong kamag-anak, ay kinakailangan makipagbati na sila. Dahil si Kristo nga natubos na sa ating kasalanan. Huwag mo na pairalin mo ang buot at galit mo. Kailangan kahalin mo makipagbati na dahil it is the reconciliation to the Jew and to the Gentile. Makipagbati na ang bawat isa sa kanila kung paano pinag-isa na tayo ng Panginoon. At ang sabi niya sa Matthew 20, verse 8, to pay the ransom for many, kabayaran ang marami. Kaya, binayaran ng Panginoon. Hallelujah tayo po. Praise God. So, ang pagkapapay Kristo sa mga kapatid, sin that crucified our Lord, ang kasalanan ng pagpapay kay Kristo ay kasalanan ng ignorance, kapag walang malay. Kasalanan ng pagtanggi, denial. Kasalanan ng rejection, ayaw pagtanggap. Yan po mga kapatid, nandyan po sa ating PowerPoint. Kasalanan ng pagkapuot, kasalanan ng pagkaingit, at pagkasilos, kasalanan ng hypocrisy, pagpaimbabaw. Yan po ang tinubos ng Panginoon. Kasalanan ng ayaw tumanggap ng kamalian, kasalanan ng kasinungalingan, kasalanan ng pag-alinlangan. Ang alinlangan ay kasalanan. Kapag nanatili sa alinlangan, kasalanan. Kasalanan ng hindi, ang inggit ay kasalanan. Kasalanan ng selfishness na kasarili. Kasalanan ng paghiganti. Kapag paghiganti kay kasalanan, kaya nga, si Kristo ay nakayuwi sa cross. Tinubos tayo niya. Kaya kung yun magipagkaisa ka sa Panginoon, alisin mo na ang kasalanan ng pagtanggi, ang ayaw pagtanggap ng ating kamalian, ng galit at mga paghiganti. Kailangan ipaubaya mo na sa ating Panginoon lahat. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya, pitong wika ng ating Panginoon sa cross. Maalaala natin ang pitong wika na paano Panginoon sa cross. Anong wika niya? Una, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. It is the utterance of forgiveness. Ang unang wika ng Panginoon nakabayubay sa cross, ang wika ng pagpatawad.
hindi ka nagpapatawad, kaibigan, hindi ka naging kabahagi sa komunyon ng Panginoon. Kaya kung mag-komunyon tayo, sabihin mo, magpapatawad na ako sa aking kapwa. Amen? Kung paano ang Panginoon sabi niya nagpapatawad sa Luke chapter 22 verse 34. Pangalawang wika, ang sabi ng Panginoon sa magnanakaw, sabi niya, I see you today. Today, thou shalt with me in paradise. Sinabi niya sa magnanakaw. Sabi niya magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naroon ka na sa kaharian. Ano sabi na Panginoon? Ngayon din, kasama kita sa aking paradise. Ibig sabihin, yan ang wika ng kaligtasan. It is the utterance of salvation. Ngayon po kapag tinanggap mo ang Panginoon, kailangan mo, hallelujah, tanggapin mo ang kaligtasan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, today is the day of salvation. Kailangan mo tanggapin ang kaligtasan na si Kristo ay namatay, na ilibing at nabuhay na maguli. Kailangan mo ng kaligtasan. Hallelujah, kaligtasan ay kailangan mo magpabautismo ka sa Panginoon Jesus Christ. Ang magnanakaw ay hindi na kailangan bautismuhan kasi naroon na siya sa bitin ng kamatayan. At si Kristo may hawak na kaligtasan. At hindi po sasakop ng kapanganakan muli sa tubig sa Espiritu. Dahil hindi pa sa si Kristo ay namatay na ilibing namatay na buhay magul. Kaya na, ang testigo nagkaroon naman ng ipik. Ang batas nagkaroon naman ng ipik kung namatay na ang testigo, namatay na gumawa ng batas. Kaya na, huwag mo sabihin na, bakit ang magnanakaw ay naligtas naman kahit hindi nabautismuhan? Kasi hindi pa namatay si Kristo. Hindi pa nalibing at hindi pa nabuhay na ulo. Hindi pa sasakop siya sa bagong batas. Kaya ang lumang batas yung nilagay sa kanya dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon. Panginoon ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kaya kung tanongin mo, paano ang aking mga mag-anak na hindi nabautismuhan ay ligtas ba yun? Hindi natin saklaw ang pagpupulat ng Diyos ang mabubuhay natin. Hallelujah. Amen. Hindi naman ng Diyos. Tayo lang ay tao. Ang Diyos ang mabubuhay. Kaya sabi sa Matthew chapter 7, judge not unusual judge. Pero ang batas ng Panginoon, nagkaroon ng batas ng siya na buhay na magulo, namatay na buhay, na buhay magulo. Nagkaroon ng batas na sinasabi ng Panginoon sa Mark chapter 16 verse 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Ang hindi sumampalataya parusahan. Nagkaroon ng epekto ng batas nung namatay si Kristo na buhay magulo. Yan ang pumuli natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya paunawan natin mga mahalaga pa yung sa Panginoon na kinakailangan matanggap natin si Jesus Christ. Pangalawang wika ng Panginoon, ang sabi niya, Father, unto thy hands I commit my spirit. It is an utterance of trust and reunion. In Luke chapter 23 verse 46. Ito ay wika ng pagtitiwala at pakipagkaisa. Into thy hands I commend my spirit. Ibig sabihin, sa iyo mga kamay, itinalaga ko sa iyo ang aming Espiritu. Itatalaga mo ba ang iyong buhay sa Panginoon na iyong Espiritu? Italaga mo ba sa Panginoon ang wika ng Panginoon na magtiwala ka sa Kanya, magpag-isa ka sa ating Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ang sunod na wika ng Panginoon, hallelujah, ay sinabi niya, hallelujah, it is finished. Tapos na. Tapos na. Ibig sabihin, ay tinapos na ng Panginoon niya ng tagumpay. Ang sunod, nung siya ay, ang panglima ay, sabi niya, ako, yan ang wika na siya ay naghihirap. Kung naghihirap ang Panginoon, naging kabahagi sa hirap ng Panginoon. In John chapter 19, verse 8. Ang pang-apat na wika ng Panginoon sa Matthew 26 verse 46, ang wika ng pagdarangdang ang mga kahirapan. Kaya sinabi niya, my God, why thou hast forsaken me? Yan ang apat na wika ng Panginoon. Ang ako, bakit ako pinabayaan? Sa Latin word, lama sa pagtanong. Ibig sabihin, my God, why thou hast forsaken me? Ano ang naghirap sa Kanya? Ano ang papahirap sa Kanya?
nagwika na may ganda yung nagpusin ng Diyos ko, bakit pinabayaan mo ka? Sabi nila, sa ibang mga Syrian, kung Diyos siya, bakit sabi siya may Diyos ko, ibig sabihin hindi sa Diyos. Ang nagwika na yun ay ang kanyang pagkatao. Ay ang anak ng Diyos. Hindi po ang Diyos, kundi ang anak ng Diyos. Yun ang kanyang katawang tao. Yan, hallelujah, praise God. Yan ang wika ng Panginoon. Diyos ko, pinabayaan mo ko. Kung minsan masabi natin, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Yan, kung minsan naranasan natin na parang naiwanan ka, napabayaan ka ng Diyos mo rin. Ang Diyos ay hindi nag-iwan sa amin kapag tayo iwala sa Kanya. Ang pangatlong wika niya, sabi niya, Woman, behold thy son, and behold thy mother. It is the utterance of human care. Pangatlong wika niya, sabi niya, it is a human care, pamamalasakit sa ating kapwa. Hindi na mahulog na, walang galang itong batang ito. Sinasabi niya sa kanyang ina, ay, ano sabi niya, babae, narito ngayong anak. Sabi niya, anak, narito ngayong ina. Ay, nagsasalita siya tungkol po sa kanya po katangian na mayroon siyang kapangyarihan na pinaalaala po sa akin ang wika na magkaroon tayo ng pagmalasakit. Magkaroon tayo ng magkalinga sa ating pamilya. Tatong na anak, magkalinga ka sa iyong magulang. Huwag mong salikuhin yung magulang. Huwag mong taboy yung magulang. Huwag mong supain ang iyong magulang. Kundi alagaan mo. Sabi natin, alagaan natin ang ating pamilya, ang ating magulang, dahil tungkulin natin ang utos ng Panginoon, tungkulin natin ang ating Panginoon. Ang hindi nag-alinga sa kanyang pamilya, sa kanyang magulang, at sabi nga tayo, dapat tumakan. Sabi sa Matthew chapter 15 verse 4. Kaya, ang sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, ang hindi nagkalinga sa kanyang pamilya, mas masahol pa siya kaysa kapasita. Kaya kailangan mo ang pamilya. Kaya ang wika dito ng saying ng Panginoon, itong wika ng Panginoon, ay maalaala natin ang communication natin sa Panginoon. Ang communion natin sa Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magipag-isa tayo sa Panginoon. Hinili ko po tayo, dahil communion tayo ngayon. Bago tayo ay magkaroon ng altar calling, magkaroon tayo ng communion, at pagkatapos ng communion, magkaroon tayo ng altar calling po. So, sa atin natin ngayon, ang ating sarili sa Panginoon. Alalahanin niyo ang pitong wika ng Panginoon. Ang unang wika niya, pagpatawad. Ang pangalawang wika na siya ay nabigay ng kaligtasan. Ang pangatlong wika ay magpamalasakit ka sa iyong kapwa. Ang pang-apat na wika, hallelujah, handa ka na makahirapan dahil Kristo. Praise God, ng physical suffering. Praise God, kabaitan. Ang alam na wika niya, praise God, na salita na nagtagumpay ang Panginoon, tayo magtagumpay. Ang pangaling wika ng Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. Maging-isa tayo sa Panginoon sa ating Panginoon. Awitin natin mga kayo sa Panginoon, hallelujah, nagsaling hallelujah. Ayan ko may magawa ng Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Sasakyan ka kamay sa Panginoon. Hallelujah, mapagpalang Ama, Diyos na may malang. Ayan po ang communion ngayon. Magpag-isa sa iyo. Magugulitin namin, Panginoon, ang wika mo sa krus ng Kalbaryo na nagpapatawad at nabigay ng kaligtasan, nagbigay ng pagmalasakit at mayroon pong pagkalinga. Hallelujah! Mayroon po, hallelujah, praise God. Pagkaramdam na kami po
may mga kahinaan po rin po. Kasama kami sa kahirapan po. Kasama kami sa pagtatagumpay po. Kasama kami sa pagtitiwala at pagsasabi po. Amen and amen and amen. Hallelujah, Panginoon. Marapati mong bawat isa na magipagkaisa sa communion na ito. Hallelujah. Maalaala namin ang iyong kamatayan. Maalaala namin na ikaw inilibing. Maalaala namin na ikaw ay nabuhay na magulit. Mag-iisa kami sa iyo, mga kahirapan. Mag-iisa kami sa iyo, hallelujah, mga ministeryong hallelujah, magmamalasakit, magpatawad. Mag-iisa kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah, sa mga pagdalamhati po, Panginoon, at kami magtagumpay. Dahil ikaw ay tagumpay po, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, kukunin ko ang ating pong sa Pasina, ang dalawang elder natin, si Brother Ricky, at yan bagong appointment natin, si Brother, hallelujah, praise God, all na kuha na natin pong sa Pasina, si Brother all, sa Brother Ricky, kayong mga elder po, praise God, hawak po natin sa Pasina, praise God, bata ko saan ka? Hallelujah, praise God. May tira na tayo dito, huwag kayong magdamadali. Pagkakakuha niya sa Tasina ang tinapay, ang katawan ni Kristo at ang kupa, huwag kayong mapunahan, kundi magsama-sama tayo ninyo at kumain. Pagbalik niyo sa inyong kinalagyan at tayo, hallelujah, maghintayan. Sige, kuha na kayo ng ating pong Santa Tasina, ang ating pong kupa, hallelujah, dugo ni Kristo at katawan ni Kristo. At pagbalik nyo sa inyong upuan, para kami katayuan, maghintay na kayo para sabay-sabay po tayo. Kumain at uminom po. Hallelujah. Praise God praise God, katawan ko po ng ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Lord to God, Lord to God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord to God. Ang mga bagay nito ay pinaalala ng Panginoon. At ginaganap natin ito minsan lang sa isang taon para hindi maging karaniwan po. Sa Tasina nito o Panginoon na ito, ayaw po ng Panginoon na hindi tayo maligtas. Gusto po ng Panginoon maligtas tayo. Gusto ng Panginoon mapatawad ang ating kasalanan. Gusto po ng Panginoon maging karapat-dapat po tayo. Halingin na bahagi sa kanyang kamatayan sa pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon. Kaya maalaala natin, hallelujah, ang wika ng Panginoon, nakalagay po sa ating PowerPoint. Ang pitong wika ng Panginoon, need to remember, mapatawad sa kaibigan, mabigay ka ng kaligtasan sa kapwa. Hindi mo sasabihin ng kaligtasan, ibahagi mo ang kaligtasan. Pangatlong wika ng Panginoon ay magmalasakit ka sa iyong magulang, magmalasakit ka sa iyong pamilya, sa iyong kapwa. Huwag mong salipay sila, huwag mong sila itabuhin, kundi po, alinahin mo sila yung sariling Panginoon. Narito ang iyong ina at ama. Ang wika ng Panginoon na pag-apat, yun ay ang pagdalamhati ng Panginoon na tinabagaan na siya iniwanan, pero sa totoo hindi siya iniwanan. Kung minsan tayo ay iniwanan, ang ating sarili, ganit, ang Panginoon hindi nag-iwan sa atin. Panglimang wika ng Panginoon, wika po ng kahirapan. Kung maging kaisa tayo po mga kapatid sa communion nito, maging kabahagi po tayo sa kahirapan ng Panginoon. Anong paraan naging kabahagi ka sa kahirapan ng Panginoon? Nangahulugan, ikaw kapatid, praise God. Mayroon kang pagmalasakit, mayroon kang paggaling. Nakahanda ka, hallelujah, sa anumang mga kahirapan, mga pagsubok, mga kapighatian, mga hallelujah, problema sa buhay mo, mapagtagumpayan niyan kung paano si Kristo nagtagumpay sa cross ng Kalbaryo. Magtatagumpay rin tayo. At kaya nga, sinabi niya sa pang-anim na wika niya, tatapos na. It is finished. Kaya kaibigan, huwag mong iwanan ang iyong tungkulin. Huwag mong iwanan ang iyong gawain. Tatapusin mo hanggang sa pagbalik ka natin. Huwag tayong mag-iwanan. Huwag tayong, hallelujah, magtatamayan.
You need to finish your works to the Lord. Huwag kang mag-slide. Patapusin natin ang pagbalik ng Panginoon. Huwag mong iwanan ang Panginoon. Huwag mong iwanan ang iyong tungkulin. Huwag mong iwanan ang iyong simbahan. Dahil patapusin natin ang tungkulin natin sa Panginoon. At ang pitong wika ng Panginoon ay sabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagugilin ko ang aking espiritu. Sa iyong communion sa Panginoon, pakipagkaisa sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang pakipagkaisa sa Panginoon na nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi naman nagtitiwala sa Panginoon, kailangan mo ialay mo ang iyong katawan. Kailangan ialay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Ang iyong espiritu, ang iyong ari-arian, ang iyong pagkatao, tanda sa pakipagkaisa natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi natin, praise God, maligtas ang ating sarili. Hindi natin maligtas ang ating kapwa. Hindi natin maligtas. Hallelujah. Ang ating kapwa, kung hindi natin i-alay ang ating buhay sa Panginoon. At kailangan natin i-alay natin sa Panginoon upang sila'y maligtas natin. Kung i-alay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Salamat po sa inyo po pakipagkaisang kayo. Sa communion nito sa kasinan nito, pakipagkaisa kayo sa Panginoon. At ang pakipagkaisa natin sa Panginoon, huwag natin laitin ang gawain ng Panginoon. Huwag natin hamakin ang gawain ng Panginoon. Huwag natin sirain alay pangako natin sa Panginoon. Tuparin natin ang ating mga panatapos sa Panginoon. Tanda lamang na kaisa ka sa kanyang mga kahirapan. Tanda lamang na ikipagkaisa ka sa Kanya. Hallelujah, mga hallelujah, suliranin sa ating Panginoon. Okay, nakatanggap na ba tayo lahat? Praise God, ang sa kasina, ang ating pong kupa at hallelujah, tinapay ng ating Panginoon. Okay, hallelujah, praise God, praise God. Muli ng Panginoon. Tayo ay manalangin sa atin ang ating ang tinapay na ito, tanda po sa katawan ng Panginoon. Dahil Diyos, ang tinapay na ito ay signify, tanda sa iyong katawan, naging kabahagi kami. Bagamat marami kami, kundi isa lang yung katawan. We are one body in Christ Jesus. Naging kabahagi sa iyo kahit ako po, Panginoon. Hallelujah. Pakabanalin mo ang katawan nito. Pakabanalin namin, Panginoon, naging katawan nito. Dahil ito'y tinubos na po sa Kalbaryo po, Panginoon. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 26, hallelujah, verse hallelujah, 26, ang sabi ng ating Panginoon, samantalang sila ay nagkakasikain at nagsidampot na Jesus na tinapay, sinabi, nagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa alagad at sinabi, kanin ninyo, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Ang simbolo sa patay ng Panginoon. Hallelujah. Kainin natin ang bread. Hallelujah. Ng katawan ng Panginoon. Symbolize mga kapatid. Amen and amen. Praise God. Bless the Panginoon, Lord. Naging kabahagi kami sa iyo katawan, Panginoon, mga kahirapan man at kaligtasan, kapatawaran. Hallelujah. Kapangyarihan ni Jesus name. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon po, tas atin ang kupa, Panginoon, ang kupa na ito ng mga pagpapala, ang kupa nito ng mga kahirapan mo, Panginoon Lord. Ang kupang nito, Panginoon Lord, sa iyong banal na dugo. O ganang katas ng ubas, katas, Panginoon, ng putos na ito. Tanda sa iyong banal na dugo na ibinuhos mo sa Kalbaryo, Panginoon, upang mapatawad ang aming kasalanan. Dumampot siya at sa isang saro at hallelujah, nagpasalamat. At sabi niya, ibinigay niya sa kanila at sinasabi, praise God, magsiinom kayo diyan lahat sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nagubos dahil sa marami sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Sabi, inumin natin, hallelujah, in Jesus' name, Jesus' name. Praise God, pakisauli na dito. Pakipon lahat.
angko pa at sorry dito sa ating po na alagayan para magamit natin sa sunod natin na sa kusina. Hallelujah. Ngayon po, kumain na tayo sa katawan ng Kristo. Uminom na tayo sa dugo ng Kristo. Ngayon, dumako po tayo sa altar. Ialay natin ang ating katawan bilang alay. Hallelujah. Isa tayo sa pamilya ng ating Panginoon. Hallelujah. Alay natin ang ating katawan upang mag-isa sa katawan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi natin, Panginoon, ang wika mo po, Panginoon. Karang huling wika mo na ikaw nagsabi, Ama, sa iyong mga kamay, hindi na nag-uwirin ko ang aking Espiritu sa iyo. Hayasan ka na malaya sa kiyayasan. O God, gamitin mo ang katawan ito sapagkat ito'y katawan mo po, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa na ikabahagi sa iyong mga kahirapan. Hayasan ka na malaya sa kiyayasan. Gamitin mo ang bawat isa na maging kabahagi sa iyong gawain mo, Panginoon. Malaya sa kiyayasan, Panginoon. Batid mo ang aming mga kahihirap. Batid mo ang aming mga pangailangan. Pansinin mo ang kanilang pag-alay sa iyo. Malaya sa kiyayasan. Malaya sa kiyayasan. Hallelujah. Dakilang Diyos. Hallelujah. Nagumili nila ang buhay nila sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos. Gamitin mo sila, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon, na may katapatan. Healthy by your love. Healthy by your mercy, Panginoon, Lord. In Jesus' name. In the name of Jesus. Healthy by your love and mercy. Let the Holy Ghost fire cover thee, Panginoon. Let the Holy Ghost fire cover thee, Panginoon. Let the Holy Ghost fire cover thee. Let the Holy Ghost fire. Let the Holy Ghost fire. Let the Holy Ghost fire. Lord, join these, Lord, family. Dito is good, this thing is difference. Hallelujah, come on. Pray. Pray, hallelujah.
of our